Update po tayo sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Kausapin natin si Dr. Raul Alanis, Supervising Science Research Specialist ng PHIVOLCS. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ginoong Paul? Yes po, good afternoon Ayun, po sa inyo. Ayan, dinig na po namin kayo. Kumusta po yung monitoring nyo sa aktibidad ng Bulkang Mayon? Patuloy pa rin ba yung pagbuga ng abo? Yes po. So for the past 24 hours po, nakapag-record po ang PHIVOLCS ng 5 volcanic earthquakes at apat dito ang mga volcanic tremors or yung sunod-sunod na or tuloy-tuloy na pagyanig. Meron din po tayong 411 na rockfall events. Ito yung mga natitipak-tipak na mga bato at lava. At apat po dito ang nagdulot ng mga pyroclastic density currents, kagaya po nung nangyari noong Sabado. Pero overall po, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano. Kung pagbabatayan po yung history nitong bulkan, yung mga indication na binanggit po ninyo, saan po kaya papunta itong Mayon ngayon? Based naman po dun sa data na nakukuha namin mula po noong January hanggang sa kasalukuyan, halos constant po, wala pong pagbabago, sa monitored parami. Based on our interpretation, nasa alert level 3 pa rin po ang Mayon Volcano. Wala naman pong signs na nag-escalate or nagde-deteriorate yung situation. Gaano po karami o kakapal na ashfall yung naitala dito sa effusive activity ng Bulkang Mayon? Based po dun sa yung sa reports ng Office of Civil Defense, meron sila po yung pinakamakapal po ay nasukat po sa 2 pulgada or 2 inches po, yung pinakamakapal dito sa bandang Ginubatan town ng Albay. At kumusta po yung pagbabantay natin sa pag-aagos ng pyroclastic density current? Ano-ano mga lugar po yung apektado nito? At based dun sa observation po ninyo, lumagpas po ba dun sa expected yun na aabutin ng uson itong nangyari nitong weekend? Unfortunately naman po, hindi naman po lumagpas dun sa 6-kilometer permanent danger zone yung uson. Umabot lamang po ito ng mga 5.13 kilometers based on our yung survey kahapon, yung total run out niya. Pero yun nga po, yung abo po, yung ashfall ay naapektuhan yung mga bayan ng Kamalig, Tao, at hanggang bayan ng Uwas po sa Albay. At muli, nabanggit nyo, posible ba magtaas pa ng alert level dahil sa aktibidad ng bulkan o wala namang indikasyon? Again po, wala po tayo nakita indication na na dapat po magtaas yung alert level status niya. So sa ngayon po, naka-maintain pa rin po alert level 3. At pagdating po sa danger zone o yung evacuation zone, gaano po kalaki yung posibilidad na palawigin ito? Kasi dito sa nangyari nitong weekend, yung abo talagang makapal, yung dumaloy doon sa mga area na may mga tao pa talaga. Okay, that's a good question po. Bagamat wala kami nakikitang indication na nag-escalate yung situation sa Mayon Volcano, mag-warrant na itaas yung alert level, kapag po magtuloy-tuloy yung ganitong phenomena, itong mga uson or pyroclastic density currents at merong danger or may possibility na lumagpas ng 6 kilometers, maaaring maglakihan yung danger zone. Pero sa ngayon po, wala naman kami nakikitang, sa ngayon po, pinag-aaralan pa po namin kung magkaroon uli ng ganito kalaking pyroclastic density current or uson. Very quickly, baka meron po kayo paalala sa ating mga kababayan na nasa area, nasa inyo pong pagkakataon. Okay po. So sa ngayon po, naka-maintain pa rin po ligid ng Mayon Volcano. Iwasan pa rin po natin yung pumasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. At kung magkakaroon naman po nitong mga pagbagsak ng abo or ashfall, magsuot ng face mask at yung ating mga piloto naman po, nire-remind natin na huwag magpapalipad malapit sa Bulkang Mayon dahil nandiyan po yung possibility naman po na magkaroon ng malakas na pagsabog na hindi po natin inaalis yon at yung mahigop po ng mga makina nila, yung mga jet engines nila, yung abo at maaaring magdulot ng pagkasira nito. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Welcome po. Yan po si Dr. Paul Alanis, Supervising Science Research Specialist ng PHIVOLCS.